Robert, mas dapat nating unahin ang bayan kaysa sa pansariling kapakanan. Isa pa, naging mabuting pamangkin ka naman sa mga magulang niya. Ni minsan, hindi mo naman sila binigyan ng problema. Kaya kung sundin mo man ang iyong konsensya ngayon, hindi kasalanan yun. Handog ng DZRH ang tunay sa kanyang panahon. Ang magkabiyak ay dapat na laging nagkakaisa upang maiwasan ang di pagkakaunawaan. Ngunit paano kung may utang na loob na nais maghiwalay sa kanila? Mga kaibigan, pakinggan po natin ang naging karanasan ni Suling sa ating dunang sa kanyang panahon. Oh, Cindy, anak. Dada ka nga sa pagkain mo. Ang sarap po kasi ng mga ulam na binigay sa atin ni Tito Gaspar, Inay. Batang to. Masarap kasi magluto yung misis ni Kuya Gaspar, Suling. Ay, kayo mag-ama ha. Para bang hindi ako masarap magluto. O, siyempre, masarap din. Kaya lang iba Kaya- naman tong ulam na ibinigay ni Kuya Gaspar sa atin. Oo nga po, Inay. Kaya huwag na kayong magtampo. Ay, teka. Ano nga pala yung sinabi ni Kuya na kausapin kanya kanina? Tatakbong Vice Mayor si Kuya Gaspar. Ha? At hinihingi niya ang tulong natin. Walang problema. Mabait ang kuya mo. Matulunin. Kaya dapat lang nasuportahan natin siya. Salamat naman. Kahit ka rin tulungan natin siya. Oo naman. Tsaka, alam kong malaki ang utang na loob mo sa kapatid mo. Siya na ang tumayong magulang mo nang maulila kayo. Bukod pa sa talagang gusto niyang maglingkod sa bayan. Talaga, Felipe? Kinukuha ka ni Mayor na maging busy niya sa darating na eleksyon? Oo, Sonia. Nagulat nga ako eh. Matagal mo na kasi siyang kaibigan. Kaya ikaw ang gusto niyang kunin. Sabi ko nga, baka hindi ako manalo dahil hindi naman ako kilala dito sa bayan Ay, natin. madali naman magpakilala. Basta tutulungan ka ni Mayor. At mas kikita ka pa kapag nasa posisyon ka na. Yun din lang sabi niya. Mas mapoprotektahan ko negosyo natin, ha? Pero kung sakali naman daw na hindi ako manalo, may kita pa rin ako. Kikita ka? Oo. Eh, paano? Sa pamamagitan ng pondong ibibigay sa akin. Oo. Pareho daw kaming kikita, ha? Kaya pumayag na ako. Bah, malaking halaga yata yun, ha? Ay, tama yung ginagawa mo. Talagang matalino ka, ha? Thank you. Oy, dapat ipaalam mo niya sa mga kaibigan at kamag-anak natin para suportahan ka nila. Sa akin, mga damit at sapatos na ito, Kuya Felipe. Oo, Robert. Bigay ko sa iyo yan. Mga bago lahat yan, ha? At ito namang nasa malaking plastic na ito, para sa imang ina. Ayun, Ayan, oo. oh. Ang gagandang damit at sapatos. Siguradong magugustuhan ito ni Nasuling at ni Cindy. Ay, maisusuot niyo yan sa pagsisimba at napamamasyal. Oo nga. Salamat, Kuya Felipe. Ate Sonia. Ay, wala yun. Ito naman, oo. Maliit na bagay lang yan. Pisang kita eh. Kaya naisip namin nung mamili kami na bilhan din kayo ng pamilya mo. Ay, gusto rin sana namin na sumama sa pagsisimba nyo. Oh, yun. Ay, Robert, pwede kaya? Oo naman ate. Oh, yun, oo. Kaya lang, parang naninibago ako sa inyo. Oh. Ano bang nangyari at gusto niyo sumama sa pagsisimba namin? Ay, gusto na namin magsimba. Oo nga. Magpasalamat sa Diyos sa mga biyaya niya. Ayun, oo. Hindi naman masama yun, di ba? Tama. Ay, syempre naman, napakabuting gawain yun. At saka alam mo kasi, pinsan, gusto kong makilala mga kaibigan ninyo. Tatakbo kasi ako bilang vice mayor nitong eleksyon, ha? At gusto kong hingi ng tulong ninyong lahat.
Robert? May problema ka ba? Kasi kanina ko pa napapansin, matamlay ka. Wala nang dumating ka, galing kina Kuya Felipe. May problema nga, Suling. May problema tayo. Tayo? Oo. Ano yun? Ang pinsan ko, tatakbo raw na vice mayor sa darating na eleksyon. Ha? Ay, naku, problema nga yun. Dahil makakalaban niya ang kapatid ko. Hinihingi niya ang suporta natin. Gusto pa nga nila sumama sa pag-isimba para makilala ang mga kaibigan natin. Ibig mong sabihin, binigyan nila tayo ng kung ano-ano dahil doon? Parang gano'n na nga. Pero Robert, nakasagot na tayo sa kapatid ko. Kaya nga naguguluhan ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. At yung palang problema, Suling, kaya hindi mo kasama si Robert dito ngayon. Oo, kuya. Naguguluhan talaga siya. Ayaw niya magalit sa kanya ang pinsan niyang pinagkakautangan niya ng loob. Pero sa totoo lang, hindi naman matulong sa mga nangangailangan ng taong yun eh. Hindi rin naman religyoso. Yan ang hirap sa ibang tumatakbo. Nagbabalat kayo para manalo. Kapag nakaupo na, limot na ang bayan. Basta ako, kuya, sa iyo ako susuporta. Dahil kilala kita mula pa sa aking pagkabata. Pero baka magkagalit kayo ni Robert. Ate Sonia, Kuya Felipe, napasyal kayo. Nabalitaan ko kasi, Robert. Ang suportang ibinibigay ng asawa mo dun sa kalaban ko. Kay Gaspar. Oo nga. Madalas siya nakita na tumutulong kina Gaspar. Kinakantsawan tuloy kami ng mga kaibigan namin. Pati na rin yung mga ibang tauhan ni Mayor. Pasensya ka na, Kuya. Noon pa kasi, nagdeklara na ng pagtakbo ang kapatid ni Suling. Ano ngayon? Ang totoo, nakasagot na kami sa kanya noon pa. Ano? Oo. Pambira ka naman, pinsan. Mas pipiliin mo ba ibang tao kaysa sa iyong kadugo? Para namang hindi ka namin natulungan nung araw, noong naulila ka. Oo nga. Ano ba yan? Ang pagkakaalam ko nga mga magulang ni Felipe yung kumupop sa'yo, no? Oo nga. Huwag naman sana kayong magalit, Kuya Oo. Ate. Sinasabi ko lang naman ang mga nangyari. Bago pa nagdeklara ng pagtakbo sa halalan si Kuya. Ay, ngayon ko lang nalaman. Di pala marunong mag-isip yung si Suling. Ay, naku. Kung sa kalagayan ng buhay ang pag-uusapan, mas malaki ang angat namin kaysa sa kapatid niya. Tama. Kaya kami ang mas makatutulong sa inyo kung masenso. Oo nga. Hindi ang kuya niya. Kuya, May manindigan ka, Robert. Dapat sa'yo sumunod ang asawa mo. Dahil ikaw ang lalaki. Sobra naman sila magsalita. Wala pa man sila sa posisyon. Nanunumbat na. Nalalait pa. nasaktan din ako sa sinabi nila, Suling, pero totoong may utang na loob ako sa kanila. Lalo na sa mga magulang ni Kuya Felipe. Robert, mas dapat nating unahin ang bayan kaysa sa pansariling kapakanan. Isa pa, naging mabuting pamangking ka naman sa mga magulang niya. Ni minsan, hindi mo sila binigyan ng problema. Kaya kung sundin mo man ang iyong konsensya ngayon, hindi kasalanan yon. At tuloy pa rin pala ang suporta nila kay Gaspar. Oo, Felipe. Oh. Kaya nga galit na galit ako sa kanila Yung pinsan mo ang tanga. Sumunod sa asawa. Oo nga. Kaya nga ngayon, gagawin ko na naiisip ko. Na? Ano yun? Ayaw niya akong suportahan na. Pwes! Hindi ako sa'yo galit. Oo, alam Ganun ko. na.
Pues itatapon ko sila sa kangkuhan. Ay, napagod ka pa sa paglilipat natin, Cindy? Okay lang po, Nay. Sakit At least ngayon, dito sa paupahang bahay ng classmate ko, wala na pong magagalit sa atin. Buti nga nasabi mo na may bakanting apartment na paupahan ng classmate mo. May nalipatan agad tayo. Pasensya na kayo sa pinsan ko, ha? Sobra naman po kasi siya, Itay. Di po ba gift po sa inyo ni Inay ang bahay na tinitiran natin? Oo, Cindy. Regalo yun sa amin ng mga magulang ng Tito Felipe mo. Eh bakit mo niya tayo pinaalis? Wala pa sa pangalan natin ang titulo ng bahay, anak. Kaya may karapatan pa rin sila doon. Panggigipit po yung ginawa niya, Nay. Anak, huwag ka sana magtatanim ng gali sa iyong tito. Dito mo pa rin siya sa kabila ng lahat. Idalangin na lamang natin sa Diyos na mabuksan din ang isip niya para magbago. At isama rin natin ang darating na halalan na ang manalo nawa ay ang mga maglilingkod ng tapat sa bayan para naman umunlad ang ating bansa. Ay, nakakalungkot naman. Dahil sa akin, napaalis kayo sa tinitirhan nyo. Hindi mo kasalanan yun, kuya. Oo nga, kuya. Ang pinsan kong may kasalanan kasi makita ng isip niya. Hindi, kung gusto nyo, para hindi na kayo mangupahan, doon na kayo tumira sa bakanting lote namin. Pagagawan kayo ng kahit maliit na bahay para makalipat kayo. Wag, kuya. Ha? Ayaw namin isipin ng mga tao dahil doon kaya ka namin sinuportahan. Kahit naman ganito nangyari sa amin, tutulungan ka pa rin namin. Dahil alam namin na malinis ang hangarin mo sa pagtakbo. Maraming salamat sa inyo. Sana lang, kuya. Kung papalaring ka makaupo at darating sa iyo mga tukso, huwag mong malimutan ang mga pangako mo sa bayan. Hindi dapat paghiwalayin ang magkabiyak kahit palang halalan. Dapat manaig sa kanila ang pagpanig sa katotohanan upang di mawasak ang sinumpaan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Susan Robles, Maynard Landicho Jr., Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Rosana Villegas at ang inyong lingkod. Special Sound Effects, Jerry Butiam. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Sanonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Bel, wag mo naman pagsalitaan ng ganyan ng tatay ko. Palayasin mo rito ang tao yan, Tony. Ayoko siya makasama dito! Ayoko! Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Kung minsan ang mapait na nakaraan ay nagiging hadlang sa magandang kasalukuyan. Mga kaibigan, ganito ang naging karanasan ni Belle sa ating dulang sa kanyang panahon. Congratulations, Rhea! Sa wakas, graduate ka na ng college. Oo nga ate. At may maganda na rin akong trabaho mapapasukan.
At yan ay dahil sa tulong ng bayaw mo, anak. Siya ang tumulong upang makatapos ka ng kolehiyo. At ngayon inirekomenda ka pa niya sa opisina ng kaibigan niya. Bakit nga pala hindi mo sinama si Kuya Tony, ate? Siya ang nag-aasikaso sa restaurant na pupuntahan natin. Oh. Doon tayo kakain ngayon. Celebration natin. Wow! Napakabait talaga ni Kuya. Napakaswerte mo sa asawa, anak. Totoo po yan, Inay. Wala na akong hahanapin pa sa kanya. Kaya nga, lagi mo siyang aasikasuhin at uunawain. Mabuti at nakasama ka dito kay Tony, Roel. Oo, Mang Rupo. Sabi ko kasi dito sa kaibigan ko, gusto ko po kayong makita. Oh, kumusta naman kayo dito, Itay? Ayos naman ako, anak. Alam mo, nagbunga ng pagpapakabait ko dito. Oho, ano pong ibig niyo sabihin? Malapit na akong lumaya. Talaga po? Oo, may ilang papel na lamang na inaayos. Salamat naman. Dapat pala, Tony, ipaalam mo kay Bill yung tungkol kay Mang Rupo. Ako, kahit hindi na, Roel. Total, doon naman ako titira sa probinsya. Itay, ano naman ang gagawin niyo doon? Ay, hindi. Aasikasuhin ko na lamang yung ating lupa. Pero matagal ho tayong nagkalayo. Kaya dapat bawiin natin ang mga panahong yun. Ay, gusto ko rin sana, anak. Kaya lang, baka magka-problema pa kayo ng iyong asawa dahil sa akin. Mabait ho si Belle. Naniniwala ako na matatanggap niya kayo. Basta, ako pong bahala. Tony, mukhang malalim ang iniisip mo. Problema ba? Malalim ng gabi. Ayaw mo pa rin matulog. Sinundan mo pa pala ako dito sa terrace, Belle. Oo. Pwede pa malaman kung anong gumugulo sa isip mo? Sana mapatawad mo ako. Oh, bakit ka nagsalita ng ganyan? May inilihim ako sa'yo tungkol sa aking buhay. Tony? Hindi totoong ulilang lubos na ako. Buhay pa sa Itay. Nasaan siya? Bakit ngayon mo lang ito sinabi? Natakot kasi ako na baka iwan mo ko kapag nalaman mo. Bakit ko naman gagawin yun? Tatayin mo siya. Pinagkakautangan mo ng buhay. Nasaan ba siya? Makinig ka. Ipagtatapat ko sa iyong lahat. Bilanggo pa lang tatay ni Kuya Tony? Oo, Rhea. Pero nakulong daw siya dahil sa pagtatanggol sa sarili. At dahil nagpakabuti sa loob, kaya nabigyan ng parol. At ibig ni Tony, diyan pumisan ng kanyang ama paglaya. Opo, Inay. Anong sabi mo, ate? O syempre, pumayag ako. Nakakahiya naman kung bibiguin ko ang asawa ko. Napakabait niya. Napakalaking tulong sa pamilya natin. At isa pa, siya ang naghahanap buhay sa amin. Tama yung ginawa mo, anak. Dapat tumbasan mo ang kabutihan at pagmamahal sa iyo ng iyong asawa. Kaya lang, Nay, hindi kaya magka-problema si ate pag nandun na sa kanila ang kanyang biyanan? Ang ganda pala ng bahay mo, anak. Ali kayo, Tay. Pasok kayo. Maupo ko kayo. Ay, salamat. Alam niyo, Tay, hindi po winaldas ng inyong kapatid ang kabuhayang iniwan ninyo. Ibinigay niya sa akin yun nung makatapos na ako ng college at napalago ko naman. Alam mo, anak, napakasaya ko
Nagtakumpay ka kahit malayo ako sa'yo. Teka, nasaan nga pala ang manugang ko? Nasa kusina po. Malamang busy pa rin sa paghahanda ng mga pagkain. Teka, tatawagin ko. Bel! Mahal, narito na kami. Halika muna dito sa sala. Dumating na pala kayo, Tony. Oo. Oh, kasama ko na si Itay. Itay, si Bel, ang manugang ninyo. Hindi. Kayo? Bel? Kilala mo ako? Hindi ako maaaring magkamali. Ang balat niyo sa mukha. Kayo nga. Kayo yun. Bel, bakit ka umiyak? Ang tatay mo, Tony. Siya! Siya ang pumatay sa tatay ko! Ano? Ikaw ang anak ni Pekto? Ako nga! Bel, At kahit bata pa ako noon, hindi ko makakalimutan yung mukha ninyo! Habang nililitis kayo! At nalulungkot ako dahil nakalaya pa kayo! Bel, huwag mong pagsalitaan ng ganyan ng tatay ko. Palayasin mo rito ang taong yan, Tony! Ayoko siya makasama rito! Ayoko! Yun ang nangyari, Inay. Kaya umalis ako ng bahay. Balai ko na pala ngayon ang pumatay kay Pekto. Galit na galito ako. Iniisip ko kung bakit siya pa ang naging tatay ni Tony. Huwag. Huwag, anak. Huwag mo sabihin yan. Inay! Bakit? Hindi ba kayo galit sa taong yun? Pinatay niya si Itay, kaya tayo naghihirap. Hindi ko alam kung dapat ba akong magalit sa kanya. Hindi ko kayo maintindihan. Makinig ka, anak. Napatay niya si Pekto. Dahil ang iyong ama ay kalaguyo ng asawa ni Rufo. Kung ganon, totoo palang sinabi ng tatay ni Tony. Hindi ko na sinabi sa inyo yun. Dahil ayoko lalo pa kayong masaktan. Subalit panahon na para malaman mo ang katotohanan. Nay! May kasalanan si Rufo. Una at higit na may kasalanan ay ang iyong ama. Niloko niya si Rufo. Pinagtaksilan niya ako. Nalulungkot ako, anak. Dahil sa akin, nagkaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan ng iyong asawa. Tay, hindi nyo kasalanan yun. Lahat ito'y naganap para maging daan sa pagpapatawaran at paglimot sa nakaraan. Ngunit galit ang asawa mo. Hindi niya matanggap ang aking paliwanag. Na naggaming mahuli ko ang kanyang ama at ang iyong ina. Nag-away kami ng gusto ni Pekto. At hindi ko sinasadya ang pagkakasaksak sa kanya. Pero pinagdusahan ko na yun sa kulungan. Kakausapin ko uli si Bel. Baka kapag hindi na sa galit, maunawaan din niya tayo. Panawarin mo ako, anak. Pero kailangan kong lumayo. Kahit ayaw kong masira ang pamilya mo dahil sa akin. Kung alam ko lang na mangyayari ito sa... na
Hindi ko na lang hinangad na lumaya. Oh, nagbalik ka pala Nakapangalis ka. Saan ka pupunta? sa ospital. Pupuntahan ko si Kai doon. Umalis siya rito nang hindi ko alam. Dahil ayaw niyang magkahiwalay tayo. At yun ang dahilan. Kaya sinasagasaan. Ano? Sinisisi mong tatay ko sa pagkawala ng tatay mo at sa paghihirap niyo. Pero unang nagkasalang tatay mo sa kanya. At ang masaksak siya ni Itay, nagpakamatay naman si Inay sa tindi ng kahihiyan. Diyos ko. Sana maisip mo na marahil kaya niloob ng Diyos na magmahalan tayo para kalimutan mo ng galit sa puso mo. Sige, aalis na ako. Pupuntahan ko si Itay kahit maggalit ka pa. Sonny? Anak? Narito ko, Tay. Salamat sa Diyos at ligtas na kayo. Mabuti rin at hindi kayo tinakbuhan ng nakabundol sa inyo. Siya pong nagdala sa inyo dito sa ospital. Anak, pasensya ka na. Napakalaking abala ko sa iyo. Hindi ho. Huwag niyo sabihin yan. Utang ko po sa inyong buhay ko. Kaya handa akong paglingkuran kayo. Pero masisirang pamilya mo dahil sa akin. Hindi po. Hindi po, Tatay Rufo. Bel, narito ka. Oo, Tony. I'm sorry. Maliwanag na sa akin ang lahat. Ngayon, handa na akong kalimutan ang galit sa puso ko. Ang pagpapatawaran ay susi sa tunay na kaligayahan. Kaya sana ito'y gawin ng mga nilalang sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Rosana Villegas, Phil Cruz, Jerry Mutia at Maynard Landicho Jr. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Buyar. Musical Scoring, Buboy Sanog. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon. Huwag niyo na nga silang intindihin. Eh, sino bang importante? Sila o ako? Apo, huwag ka naman sana magalit. Pinapaliwanag ko lang naman sa'yo. Eh, nakakainis na kasi kayo eh. Ibigay niyo na lang sa akin lahat ng pera. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Bakit nga ba may mga kabataan na sa kabila ng kahirapan ay nagagawa pang umabuso sa halip na magpakatino? Hindi binibigyang halaga ang nagmamahal sa kanila. Mga kaibigan, narito't ating pakinggan ang naging karanasan ni Laika.
sa ating dunang sa kanyang panahon. Ayoko nga po sabing pumasok eh. Eh, bakit niya nga ayaw mo, Apo? Sabi sa akin kahapon ng teacher mo, may test kayo ngayon. Para namang hindi nyo alam na umulan ng malakas eh. Tiyak maputik sa dadaanan natin. Ayoko nga maputikan ako. Magdadala naman ako ng basahan, Apo, para maging pamunas mo. Kaya malinis ka pa rin pagpasok mo sa room mo. Ayoko nga po eh. Nandidiri ako. Kulit nyo naman eh. Oh, sige na. Sasakay na lamang tayo ng tricycle, kahit mahal. Basta makapasok ka lang. Hindi maaari mag-absent ka ngayon, Apo. Oh, kayo pala, Nay. Anong sadya nyo? Ay, anak, ano bang ulam nyo ngayon? Nagluto po si Esper ng sinigang na baboy. Bakit wala ba kayong ulam? Meron naman. Paksiw na isda. Oh, Kaya lang ayaw kumain ng pamangkin mo. Sawa na raw si Laika doon. ang arte naman ng batang yun. Pahirap sa inyo. Huwag ka naman sana magsalita ng ganyan, Diego. Nakalimutan mo na ba? Anak siya na yumaumumbonsong kapatid. Yun na nga po, patay ng nanay niya. At ang tatay naman niya, pinabayaan na siya sa inyo. Ni wala man lang suporta. Kaya dapat sana magpakbait si Laika. Kaso iba ginagawa niya eh. Pinahihirapan na kayo, sinasagot-sagot pa. Ikaw talaga, huwag mo na lamang pansinin yun. Bata lang si Laika. Magbabago rin siya. Kaya nga pinaparamdam ko sa kanya na mahal ko siya. Dahil alam ko, kaya siya nagre-rebelde, ay dahil kulang sa pagmamahal. Sana naman, gano'n na rin ang gawin mo. Eh ano pong gusto niyong gawin ngayon? Bigyan ko kayo ng ulam, ganon. Oo naman sana, anak. Kawawa naman kasi yung pamangkin mo kung hindi maghahapunan. Laika, may susunod ka na ba sa graduation nyo? Siyempre naman. Pauhuli ba ako, Lisel? Ay, talagang dapat hindi ka pahuli sa mga kaklase mo. Dahil ikaw ang muse ng school ninyo. Kaya lang, baka naman tsaka yung damit mo, ha? Ay, hindi ah. Mahal yata ang bili ko dun. Pati na sa shoes ko. Mabuti may pera si Aling Emma na binigay sa'yo. Nangutang siya sa Bombay. Oh? Kaya naman niyang hulugan yun sa pagtitinda eh. Mahal na mahal ka talaga ng lola mo, no? Talaga. At proud siya na may maganda siyang apo. Pero, ako, hindi ako proud sa kanya. Ha? Bakit? Eh kasi, hindi niya maibigay sa akin yung mga bagay na gusto ko. Gaya ng pag-aaral sa college. Sabi ba naman niya, kumuha na lang daw muna ako ng vocational course. Pag may trabaho na raw ako, at saka na lang daw ako magpatuloy. Dahil hirap siya. Eh dapat kasi, kausapin niya yung tatay mo at hinga ng suporta para sa'yo. Matagal niya nang ginawa yun. Pero makuna talaga yung tatay ko. Pahirapan magbigay ng suporta. Maski nga ako pinahihirapan eh. Pero sa pangalawang pamilya niya, okay siya. Kaya nagsawa na rin ako manghingi sa kanya. Wala palang kwento yung tatay mo eh. Alam mo, ang gusto ko ngayon, kung hindi na ako makakapag-aral, maghahanap na lang ako ng mayamang mapapangasawa. Correct ka dyan. May irereto ako sa'yo na swak sa gusto mo. Isasangla mo ikamo sa amin itong hikaw mo, Elma. Oo, sana, Andoy. Maganda naman ito, di ba? Oo nga. Regalo pa ito sa akin na yumao kong asawa. At alam ko mahilig sa alahas si Elsa mo. Kaya nga naisip ko, sa inyo na lamang isanla ito para hindi malaki ang tubo. Oy, tsak namang magugustuhan ito ni Elsa ko.
Kaya lang saan mo ba gagamitin ang pera? Birthday na ni Laika ko sa makalawa. Ah, 19 na apo ko. At gusto ko maganda para sa birthday niya. ay, sobra talaga ang pagmamahal mo doon sa iyong apo, no? Ay, oo. Paano naman? Siya ang kapalit ang pumanaw kong bunso, si Sally. Oh, sige. Tatanggapin ko ito. Pero mag-uusap kayo ni Elsa para malaman mo, ha? Kung magkano ang maibibigay namin sa iyo. Ha? Buntis ka? Oo. Araw-arawin mo ba naman ako, no? Magiging daddy na pala ako? Kaya dapat pakasalan mo na ako. Laika, hindi pa ako pwedeng pakasal. Ano? Bakit? Sabi mo sa akin, pananagutan mo ko pag nagbunga ang lahat. Wala pa sa akin ang mana ko eh. Paano ko? Mabibilad ako sa kahihiyan, Ruby. Huwag ka ngang umiyak. Tinitingnan tulutan ng mga tao dito sa park. Ano gagawin natin? Pwede naman kitang iuwi sa bahay namin, pero huwag ka na muna maghanap ng kasala. Ano, payag ka? Kailan mo ako pakakasalan? Kapag ibinigay na sa akin ni Mami, ang mamanahin ko. Ayaw mo maganda sa birthday mo, apo? Ay, bakit? Kasi po may bibilhin akong gamit. O yun nga, kaya pera na lang ibigay niyo sa akin. Kaya lang nasabi ko na sa mga kapitbahay natin na maghahanda tayo. Huwag niyo na nga silang intindihin. Sino bang importante? Sila o ako? Apo, huwag ka naman sana magalit. Pinapaliwanag ko lang naman sa iyo. Nakakainis kasi kayo eh. Ibigay niyo na lang kasi sa akin lahat ng pera. Diego, anak, Ano ba nangyari kung umiiyak kayo? si Laika. Lumaya siya ngayon mismo birthday niya. Oh, baka naman nagpunta lang siya sa mga kaibigan niya. Birthday niya eh. Hindi anak. Umalis siya talaga. Kagabi, binigay ko sa kanya yung pera pinagsalaan ko ng hikaw ko. Dahil ayaw daw niya maganda ngayong birthday niya. Kanina pagising ko, nakita mo, wala na siya sa higaan niya. Isang sulat na lang ang iniwan niya. Eto, Sulat ayan. niya. Babasahin ko. Sa inyo, Lola. Huwag niyo na akong hanapin. Sumama na ako kay Rovic, ang boyfriend ko. Buntis kasi ako. Kaya sa kanila na ako titira. Napakawalang nga talaga ng batang yun. Naglandi na nga, kinuha pa lahat ng pera niyo. Baka mapahamak ang pamangkin mo, Diego. Napakatigas ng ulo niya. Kaya kung mapahamak man siya, kasalanan niya yun. Anak naman. Nabayaan niya kayo sa kabila ng pagmamahal at paglingap niyo sa kanya. Kaya huwag niyo na siyang isipin pa. Hoy, bakit hindi ka pumabangon dyan, Laika? Galit na si Mami. Ano ka ba naman, Rovic? Masakit ang katawan ko sa dami ng ginawa ko dito kahapon. Pagpahingahin niyo naman ako. Walang katulong dito, kaya wag ka nang umangal. Sinong gusto mong gumawa? Ako? Malapit na nga ako mga anak eh. Awa naman kayo sa akin. Tanga ka pala eh. Sumama ka sa akin tapos ngayon magreklamo ka? Hawa ka na rin sa kasamaan na ugali ng mami mo. Ano? Hindi mo na rin iniintindihan kapakanan namin ng magiging anak natin. Huwag mong pagsalitaan ng ganyan ng mami ko! Bakit ka ba nananampal?
Nagsabi lang ako ng totoo eh. Kung ang lola mo nilalapastangan mo, huwag mong gagawin yan kay Mami. Dahil manghihiram ka ng mukha sa aso! Anak, kumusta na yung paghahanap mo sa pamangkin mo? Hindi ko pa rin siya natagpuan, Inay. Ang apo ko, baka kung ano na nangyayari sa kanya. Nay, ang sarili niyong dapat niyong isipin. May sakit kayo. Dapat magpagaling kayo. Anak, kapag bumalik siya dito, tanggapin mo, ha? At sabihin mo, mahal na mahal ko siya. Narito na ako sa probinsya namin. Mahigit 1 taon din ako nawala dito. Ngayon, hindi na ako aalis pa dito. Hindi na ako babalik sa impyernong bahay ni na Rufik. Baby, anak, narito na tayo. Sana tanggapin tayo ni Lola Elma. Sana mapatawad niya ako. Ang laki ng pagkakasala ko sa kanya. Bakit ganun? Bakit maraming tao sa bahay? Anong meron? Teka. Mabutit. Nakaabot ka pa. Tito Diego, bakit maraming tao? Si Lola, nasaan siya? Ang batang karga mo bang anak mo? Opo, Tito. Patawad po. Alam ko nasaktan ko rin kayo dahil sa mga ginawa ko. Nagsisisi na po ako. Sige. Lumapit ka sa kabaong na yon. Doon ka humingi ng tawad. Ang nasa kabaong. Si Lola Elma. Patay na. Si Lola. Hindi. Lola. Lola ko. Lola. Pumanaw siyang hinihintay ka. Mahal na mahal ka niya. Patawad po, Lola. Patawad po. Kahit makabago na ang panahon, naway matutuhan pa rin pahalagahan ng mga kabataan ang paglingon sa kanilang pinanggalingan upang tagumpay na marating ang paroroonan sa kanyang panahon. Nga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Phil Cruz, Maynard Landicho Jr., Rosana Villegas at ang inyong lingkod. Special Sound Effects, Jerry Mutial. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Sanoga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin de Gaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Si Kuya Harold wala dito? Hindi ko siya kasama. Sinungaling! Daddy, bakit niyo ako sinampal? Talaga namang hindi ko siya kasama.
DZRH ang dula sa kanyang panahon. Malaking impluensya sa tao ang mga kaibigan. May mga napapahamak dahil sa maling pagpili nito. Mga kaibigan, narito ang naging karanasan ni Menchie sa ating dulang sa kanyang panahon. Ano ka ba naman, Kuya Harold? Ilang beses ko ba sinabi sa'yo, huwag kang lalabas ng kwarto mo pag nandito yung mga bisita ko. Labas ka pa rin ng labas. Bakit ka galit? Eh kasi tigas ang ulo mo. Sarap mo batukan, oh. Palibasa autistic ka, kaya mahina ang utak mo. Bakit ba sinisigawan mo ang kuya mo? Eh, kasi, Mami, galit Menchie, oh. eh paano naman mami ang autistic na yan? Lumabas na naman doon sa lungga niya, may bisita ako. Nagkalat pa. Napahiya tuloy ako doon sa mga kaibigan ko. Huwag mo nga tinatawag ng gano'n ng kuya mo. May pangalan si Harold. Sumusobra na ang paglapastangan mo sa kanya. Sige, sige! Ampihan nyo na naman ang autistic na yan. Galit naman siya, oh. Lagi na lang siyang mahalaga sa inyo. Lagi na lang siya. Menchie, kailan mo ba matatanggap na may kapansanan ng kapatid mo? At ang kailangan niya ay ang pagmamahal at pangunawa mo. Oy, kaya na lang gumawa ng payo sa kanya. Dahil ako, kahit kailan, hindi ko siya pwedeng mahalin at unawain. Hindi! Daddy, coffee, oh. Ang bait talaga ng panganay ko. Hindi nakakalimutan ang coffee ko kapag dumarating ako. Salamat, anak, ha? Welcome. Harold, anak, Bait ako, eh. pumasok ka na muna sa kwarto mo, ha? Tatawagin na lamang kita pagkakain na tayo. Opo, Mami. Okay po, sige. Ito na ako. Oh, Maura, bakit malungkot ka yata? May nangyari na naman ba? Si Menchie, inaway na naman si Harold. Ay, sana sinabihan mo. Lagi kong ginagawa yun, Ramon. Pero ang hirap hindi makaunawa ang ating anak. Hayaan mo. Kakausapin ko siya at pagpapaliwanagan. Hindi tayo dapat magsawa sa pagpapaunawa sa kanya sa katayuan ni Harold. Ano, Menchie? Ihahatid na ba kita? Tumawag na kasi si Mami. Pinapauwi na ako. Alam niya kasi maaga pa ang alis namin ni Daddy bukas. Umuwi ka na. Tingnan mo to. Nagtampo na. Tinatanong kita na maayos, eh. Hindi ako uuwi. Bakit? Masama ang loob ng jowa mo sa parents niya. Dating gawin na naman pala. Same reason ba, Jean? Ano pa? Nainis ako. Feeling ko wala akong kakampi sa bahay. Lahat sila kay Kuya Harold nakakampi. Doon sa kuya kong autistic. Mali naman kasi yung parents mo eh. Alam mo, dapat binibigyan ka rin nila ng importansya. Tama. At hindi yung puro si Harold na lang. Naisip ko nga eh. Sana hindi na lang pinanganak ang Harold na yun eh. Ako na lang sana naging anak ni na mami at daddy. Para hindi ako nahihirapan ng ganito. Naku, Bes. Lalo ka mahihirapan pag wala na yung parents mo. Dahil ikaw na ang mag-aasikaso sa kapatid mo. Naku, ayaw kong kasama ang ganun sa bahay. Sigurado, magugulpi ko yun. Ano kaya? Kung sabihin mo na lang sa parents mo na dalhin na lang sa bahay ang punan ng kapatid mo. Kasi alam mo, mahirap yan. Pag namatay ang parents mo, magiging kargo mo ang kuya mo autistic. Tama si Jean Menchie. Ano kaya? Subukan mong kumbinsihin ang mga magulang mo.
Kanina ka pa narito sa terrace, Benji. Malalim na ang gabi May gumugulo ba sa isip mo? Lagi naman po magulo isip ko. Dahil kay Kuya Harold. Benji, wala naman siya masamang ginagawa sa'yo. Nainis ako sa kanya, Mami. Para sa akin, kahihiyan natin siya. Hindi totoo yan. Ikaw lang ang nag-iisip ng ganyan, anak. Maraming katulad niya. Nabubuhay na maayos. Nakatutulong sa pamilya kahit sa maliit na paraan. Ano may tutulong niya? Wala nga siyang isip. Isa siyang pabigat. Tama na. Dapat sa kanya, dalhin niyo na lang sa bahay ang punan. Hindi namin gagawin yon. O, paano pag wala kayo? Pag nawala na kayo, sa akin yung papakargo? Ha? No way. No way, Mami. Hindi ako papayag. Masamang-masama talaga ang loob ko sa kanila, Jean. Darren. Talagang ang Harold na yun lang ang mahal nila. Huwag ka nang umiyak. Sisira lang ang araw mo. Nakakagalit nga kasi ang ginagawa ng parents niya. Di ko na nga alam kung ano pang gagawin ko. Minsan ka naiisip ko, ayoko na umuwi sa amin. Kaso, girl, saan ka pupunta? Until now, asa ka pa rin sa parents mo. Kaya nga, namumroblema ako. Alam ko na. Ha? May naisip akong paraan para mapalayo sa inyo ang kuya mong autistic. Ano yun, Darren? Sabihin mo. Wala si na mami at daddy. Tamang-tama. Ngayon ko na gagawin yung suggestion ni Darren. Kuya Harold, Bakit, Menchi? halika. Mamamasyal tayo. Pasyal? Oo. Papasyal kita sa park. Di ka na galit sa akin? Di na. Kaya nga papasyal kita eh. Bakit niya? Halika na. Tapos, pakakainin kita sa paborito mong fast food. Sarap. Sige. Sama ako. Kain tayo. Benji, bakit ngayon ka lang? Daddy? Mami? Nandito na pala kayo. Sabi niyo bukas pa kayo uuwi. Umuwi kami dahil nag-aalala kami sa inyo ni Harold. Saan mo siya dinala? Bakit hindi mo siya kasama? Si Kuya Harold wala dito? Hindi ko siya kasama. Sinungaling! Bakit niyo ako sinampal? Talaga namang hindi ko siya kasama eh. Huwag ka nang magsinungaling! May nakakita sa inyo lumabas ang bahay! Ngayon sabihin mo, saan mo dinala ang aming anak? Talagang mahal na mahal niyo ang autistic na yon. Kung magsalita kayo, parang hindi niyo ako anak. Siguro nga panahon na para malaman mong buong katotohanan. Ramon, Kaya mo ako, Maura. Kailangan malaman ng babaeng ito ang katotohanan para hindi niya inaapi ang ating anak. Ano ba talaga ang gusto niyo sabihin? Ampun ka lang namin, Menchi. Mahigit 1 taong ka lang nang kunin ka namin sa bahay ampunan. Hindi. Hindi totoo yan. Hindi yan ang totoo, Menchi. Si Harold, siya ang tunay naming anak. Inampung ka namin upang magkaroon ng kapatid si Harold. Mami. O ngayon, saan mo dinalang anak namin? Sabihin mo! Kung ayaw mong pagsisihan kung inampun ka pa namin. Sinabi mo pala sa kanila kung saan mo iniwan si Harold? Oo. Dahil nalaman ko na, ampun lang pala nila ako. What?
ampun ka lang? Oo. At si Harold yung tunay nilang anak. Oh my God. Darren, ayoko na umuwi doon. Tanan mo na lang ako. Pero, Menchi, sigurado, tututol sa'yo ang parents ko kapag nalaman nilang ampun ka lang. Ibig mo sabihin, hindi mo ako pwede paglaban? Sorry. Ayoko magalit sa akin ng parents ko. Ayoko mawala ng mana. Walang iya ka! Walang iya ka! Wala kang buto! Wala rin pala akong maasahan sa'yo, demonyo! Oh my God! Ampun ka lang? Oo, Jean. Si Harold ang tunay na anak. At dahil sa katotohanan ng nilaman ko, iniiwan ako ng walang iya akong boyfriend. Talagang hindi nga kayo bagay ni Darren. Kasi siya, talagang rich. Like me. Pero ikaw, fake. Jean, I'm sorry, Menchi, ha? Ayoko rin kasi makipag-friend sa isang ampun lang. Find ka na lang ng ka-level mo. Menchi! Menchi! Salamat, nagbalik ka. Mensi, kung saan-saan ka namin hinanap, pero hindi ka namin nakita. Daddy, I'm sorry. Mami, nakakahiya ako. Ako pala ang ampon pero naging abusada pa ako. Mapagbataas at nadala sa sulsol ng mga kaibigan. I'm sorry. Patawad po. Anak, Pangako, babaguhin ko ng ugali ko. Kahit ay pakikitungo ko kay Kuya Harold, babaguhin ko na rin po. Bigyan niyo lang ako ng pagkakataon. Mapalad ang nilalang na may mabuting ugali. Buhay niya'y magiging payapa at siya'y magiging maligaya sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Susan Robles, Phil Cruz, Jerry Mutia, Maynard Landicho Jr., at Chiquit del Carmen Amor. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Sanonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.